Diba? Malabo lang siya, pero ito yung kaninang 5S, then nag-test lang sila ng mga problems, then i-rate lang nila. I-rate lang nila yung mga kailangan nilang i-distinguish or i-fail. So, value stream mapping. So, it is a tool used to visualize and analyze the flow of materials and information required to bring a product or services to the customer. So, ibig sabihin nito, from the word visualize, magkakaroon sila ng isang parang word, tapos may mga icons doon na maliliit para ma-visualize nila kung ano yung magiging takbo ng company nila within a day or a month, depende by weeks. And then, ito yung sample. So, ito yung mga nag-work dito weeks na to, weeks per week. So, ito, parang magawa lang sila ng flow chart kung ano mangyayari sa kanila sa isang linggo, depende. Sa isang linggo or a month. So, yung Kaizen naman, yung value stream mapping included dito or yung income na isang hindi kasama doon yung income. Mangyayari, itong value stream mapping, kung ano lang yung mangyayari sa 1 week nila. Kung kumari sa isang so, kumari dito, sa shipment nila. Sa shipment nila, kung effective ba, yung ginawa nilang paglabas ng product. Kung hindi, iway nila yung system nila na pag-deliver. So, mangyayari yan, at the end of the month, depende sa kanila. Kunwari, 1 week lang nila ito ipaplano gagawin. So, siyempre, lalabas din yung sinasabi mo na yung income nila. So, kung pangit yung rate nila, ikipahin nila to. So, lahat yan, itatapon nila bago sila uulit ng ganito. There's no options. So, I mean, hindi yung tatanggalin lahat. Fix lang yung something naman. Yung area na for example, yung area na to is mababa. Ito yung area na Pagdating sa ganyan, itong area na to. Ito yung working days ng area na sinasabi ko. So, kung isa sa kanila detect or pangit yung pinadalasan ng mga nila, iibahin. Pero, yung sinasabi mo na yung income nila magkakaroon ng defect, tatanggalin nila yan. Depende kung ano yung tatanggalin nila yan. Pero, madalas talaga, iniiba nila yan by year or month. Okay. Kailangan si Obling pa. Abling. Next slide. Masabay yung nagtatanong pa yun. Si ma'am, nagagalit siya pag hindi nagtanong. Last time kasi walang nagtanong sa inyo masyado sa mga reporters. And, nagre-reading yan si ma'am isa-isa. Nakas kami na, bemba ko. Hindi sa reporters, pero yung sa students ba na pinagre-reportan niyo? Parang kapalang daw sila po. So, hindi yun sa reporter magde-deduct, kundi sa inyo. Oh, really? Sa mga students. Sige, mandali ko siya. Okay, so sa Kaizen naman, Japanese for change for better or continuous improvement Kaizen. So, sa last time, may nag-report na itong Kaizen. So, ito yung sinasabi niya. Change for the better. Pero pwede din ito sa workplace. Kung ano yung process ninyo sa workplace. And, example niya last time is the Toyota, which is the product. So, yung product na yun, pwede nilang i-improvise. No? I-change nila para mas maayos. Palipat ako ulit. So, ito yung naging sample ko, based sa sample niya last time, pero iba lang ito, ibang product lang. So, di ba, ang pangit-pangit. So, nag-contact sila, kami magandang i-improve para maging maayos and magbenta ulit nila yung isang product. So, yun lang yung Kaizen to make a better new product from the previous na pangit na, like low quality na siya. So,
Kanban naman, ikaw lang kung may nag-report last na So, yun. Visual management. So, parang ano lang, recap lang ulit namin to. Mas i-deeper lang namin siya sa lead. So, yung Kanban management tool that signals the need to replenish inventory or start new work based on demand. So, Kanban is a Japanese word meaning billboard or signboard. So, historically, employees would use a physical signal. Card note that the company need to acquire something such as supplies needed for the process or new part for the machine. Palipat ako din. So, yun na nga. Magkakaroon sila ng signage, kumbaga yung Kanban. Ayun naman yung special techniques nila. Yung techniques nila para, kunwari, sa isang board, yung pinaka-basic form niyan is yung to do and pag nila may sampling ko, mag-auto report. So, yun na nga. Sa to do